Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong tungkol sa final na plunder, itong final na plunder ng grupo ninyo, ano? Yung Akbayan, Tindig Pilipinas. Ngayon, ang daming mga binabatong issues ng mga DDS. Sagutin mo nga ito, Nal. Unang issue nila, bakit daw ang issue ngayon ay flood control, bigla na naman itong mga itong grupo ng mga kakampings at mga dilawan ay bigla daw nag-shift kay Sara. Parang sigurado daw, sabi to ni Topacio, official na statement ng PDP Laban, utos daw yan ni Marcos para ma-divert ang atensyon. Mabalik uli sa Sara. Pangalawa, Nald, diretso mo nang sagutin din to. Bakit daw ang kinakasuhan ay si Sara, samantalang sila Romualdez ang may malaking issue dito sa mga anomalya? Bakit si Sara ang kinakasuhan? O sige, Nald, bigay ka nga ng reaksyon dyan. Well, una ay, siyempre, hindi ko naman sila makukumbinse kahit ano sabihin ko. Pero nakita nyo naman, nung September 21 at nung November 30, at saka mga pagkilos in between, at saka afterwards, ang banat namin ay yung corruption sa Marcos government. Diba? Isa kami sa nagtutulak, nakasuhan yung mga government officials ng Marcos government ng corruption. Diba? From plunder to malversation of public funds, no, etc. So, hindi ko na kailangan ipaliwanag yung mga banat namin sa mga opisyales ng Marcos government. Ayun lang, ang kaibahan lang ay mukhang sasampahan na ng kaso itong mga binabanata namin. Itong mga senador, itong mga congressman, itong cabinet secretary, mukhang sasampahan na ng kaso or nasampahan na. Ang ayaw namin makalimutan itong final namin na impeachment kay Sara na pinigilan ng Supreme Court. Ayaw namin mawala yan. Kaya isinama namin, nag-file kami ng plunder. No? Basically, ito yung final din namin sa impeachment niya, kung maalala mo, attorney. Diba? Ito rin yung kinuha namin kinaso namin sa kanya. Kaso, hindi nag-prosper. So ayaw namin iwanan yon. Kaya nagsampa ng plunder. Pero yung isang objective nitong plunder, hindi naman siya matatanggal sa posisyon Dahil nga siya ay isang impeachable person. Pero baka pwedeng buksan yung kanyang mga bank accounts na hindi nabuksan sa Senado as a trial court dahil nga pinigilan ng Supreme Court at pinigilan ng Senate President noon, si Chis Escudero, si Mr. Forthwait, pinigilan yung impeachment. Ang sa amin naman, ayaw naming isuko yon. Gusto naming ipagpatuloy. Kaya hindi siya bago, attorney. Continuation lang ito nung sinampa namin kaso. Even before itong flood control. Pero ay pinagpapatuloy namin yung pagbatikos at pagtulak na sampahan ng kaso. Itong mga corrupt na mga opisyales ng gobyerno in relation dito sa flood control. Huwag lang natin kalimutan, attorney, kasama rito sa mga involved sa flood control ay mga pro-Duterte senators. No? Kasama yon. Kasama yun sa tinutulak namin na kasuhan. Oo, Saka ang sabi ko nga, Junald, itong mga DDS, ang issue nila, bakit daw hindi kinakasuhan ng civil society si Romualdez. Ay sabi ko kanina, sinagot ko yan kanina, Nald. Sabi ko, naniniwala ako si Romualdez, may pananagutan siya kasi sa mga nangyari na yan sa budget, yung mga nangyari na yan kay Saldico, under sa watch niya yan
Kaya imposibleng hindi niya yan namomonitor noon pa. Sa tagal ng panahon na ginagawa yang mga ganyan, hindi niya man lang yan namonitor. Pero ang problema, sabi ko, kung pagsasampa sa kaso, walang ebidensyang hawak para sampahan siya ng kaso. Ngayon, ang nagsasabing mayroon silang mga ebidensya ay si Chis Escudero. Naalala mo nung noon si Escudero, sabi niya, alam ko kung sinong nasa likod ng lahat ng ito laban sa akin. Si Speaker Martin Romualdez, at lalabanan ko siya. Sasampahan din namin siya ng kaso. Yun din ang sabi ni Jinggoy. Yun din ang sabi ni Marcoleta. Yun din ang sabi ni Bongo. Laging si Romualdez yung tinuturo nila. So ibig sabihin, sila siguro yung maraming ebidensya. Tama yung hamon ni Shelo Magno. Sabi ni Shelo Magno, bakit kayo hindi nyo kasuhan si Romualdez? Kung marami na kayong ebidensya. Di ba, Nal? Tama naman yon. Tama, Tama. Dahil lang sinasabi nila, bakit hindi nyo kasuhan? Ba't sila hindi nila kinakasuhan? Sila yung nagsasabing marami daw silang ebidensya okay. Oo. Paano yung isa kasing ginagamit na ebidensya, si Gutesa, hindi pa mahanap? Ikalawa, yung ebidensya ni Saldico, for now, dahil wala siya rito at hindi siya official affidavit, so mahirap gamitin. No? Pero kung may magsasampa ng kaso, why not? No, why not? Ito ang sinasabi ko lang, yung sinampa namin kay Sara is just a continuation nung sinampa ng kaso sa kanya sa impeachment. So hindi siya bago. Hindi siya bago. Tsaka nagsabi na si Yusek Claire Castro, yung grupo na yan na nag-file niyan, civil society yan. Kritiko nga yan ng administrasyon Hindi naman yan hawak ng administrasyon. Kaya maling-mali yung sinasabi ng kampo ng Duterte na ginawa yan ng mga nag-file na yan dahil utos ni Marcos. Mauutusan ba kayo ni Marcos, Nal? Mahirap, no? At siyempre, kung magpapatakbo sila Marcos ng kandidato sa 2028, lalabanan namin sila. Diba? Kaya ganun naman ang sinasabi ng mga iba no? Lalo na yung mga Duterte at yung ibang mga kaibigan natin. Kahit nga si Cardinal Ambo, tinatawag na pro-Marcos At kaya natatawa na lang kami. Anyway, Nal, itong plunder ngayon, syempre, pag ginawa yan ng syempre, aaksyonan yan ng ombudsman, ni Ombudsman Boying. Pag inaksyonan yan, papadalhan ng kopya niyan sila Sara at yung iba pang mga respondents. Ito nga pala, Nald, ang isa sa kinoment ko pa dyan. Sabi ko, mabigat ito doon sa mga correspondents ni Sara. Yung mga officials ng OBP at saka ng dating DepEd. Sila, yung spokesperson niya, si Puwa. Tapos yung dalawang colonel ng Vice Presidential Security Group niya, sila Chica at Nolasco. Saka yung mga staff niya, yung mga officials ng DepEd at na siyang nag-incast ng mga cheque na yon, yung mag-asawang Paharda, yung Jenna Nolasco. Akala nila, Nald, nakalusot na sila. Kasi nung nag-hearing sa Kamara, sa House, nag-hearing, inaatake sila, nag-high blood sila, so dinadala sila sa veterans. Pagkatapos nun, walang nangyari na, nawala na yung impeachment. Kasi kung nagkaroon ng impeachment, mauobliga pa rin silang i-present doon sa impeachment court. Pero wala, hindi natuloy yung impeachment, so tuwang-tuwa sila. Ngayon, akala nila, tapos na, kasi ang pinagkakaabalahan na, flood control. Parang nakalimutan na. Tama rin naman yung nangyari. Hindi pa tapos yan. Kahit may flood control, balikan natin yung confidential funds. Nabigla siguro yung mga tao na yon, yung 15. At ang mabigat dito, Nald, si Sara Duterte, mai-invoke niya na siya'y impeachable official. So ang pwedeng gawin sa kanya, ay imbestigahan, pero pagdating sa makasuhan siya sa Sandigan Bayan, hindi maano yan ng Sandigan Bayan at hindi siya maaaresto maliban na lang pagkatapos ng term niya. Pero yung mga kasama niya, makukulong yun. Makukulong. Dahil non-bailable yan. Non-bailable. yan. Kaya
ano Nal, tama ba yung tingin ko na grabe to? Yes. Kung dati hinihimatay lang sila, high blood lang, nakita mo yung mga officials ng DPWH, yung mga Oo. officials ng Region 4B. Yung Oo. Region 4B, hindi na sila nagtago kasi alam nilang walang So naka-t-shirt, naka-ano na sila, yung PDL ng BJMP, nakapusa sila, nagko-cover ng mukha. Tapos sumunod naman, yung batch na naman ng DPWH ng Davao Occidental. Ayun na naman, nag-surrender na rin sila. Pag itong grupong ito ng mga officials ni Sara, ano kayang mga mangyayari sa kanila? Nai-imagine siguro nila. Si Sara makakalibre. Kasi hindi naman yan pwedeng ipistuin. Pero sila, yan na yung sila. Ang hirap Pero ng na lang. kalagayan nila yun. Pero na lang kung pupunta sila ng Portugal. Hindi yata sila handa sa ganyan. Mabuti si Saldico, ang daming pera nun. Pero sila, sasabihin pwede nila, rin. Pwede rin, attorney, yung iba sa kanila ay mag-volunteer na maging state witness. Diba? Oo. Mukhang mayroon diyang, alam mo na, pag naipit yung mga yan at nakaramdam na sila ng, matutulad yan kila, Yusek Bernardo. Dating DPWH DPWH Yusek Roberto Bernardo, nung una, matigas. Pero nung naramdaman niya nang wala na talaga, nag-cooperate na lang siya eh. Ama. Di ba naiyak nga siya nung linapitan siya nung chief of staff ba yun? O yung mga lawyers ni yung staff ni Jinggoy? Naiyak siya. Nag-sorry siya. Ganyan din ang posibleng mangyari dyan sa ilan. Sa mga tao na yan ni Sara. Siyempre, pag sila, pwede silang mag-state witness at hindi naman sila yung pinaka-guilty. Hindi sila pinaka-guilty. Pero Halimbawa, yung dalawang militar na nagdala ng pera, pwedeng tumestigo yan. Di ba? Hindi naman sila principal eh. Yan, talagang siguro si Zuleika Lopez naiisip niya rin. Kasi naiisip nila noon, kung sinampahan sila ng kaso sa ombudsman, martiris ang ombudsman, ligtas sila. Oo. Pero ngayon, Rimulya na eh. Rimulya na. At ang mahalaga dyan, kay Vice President, pwede nang buksan yung kanyang mga bank accounts. No? Pwede nang pabuksan yon. Hindi lang sa usapin ng plunder, sa usapin ng SALN. Dahil nga ni-reverse ng kasalukuyang ombudsman yung policy ni Martires sa SALN. So maraming mga possibilities ngayon. Maliban pa na dalawang kaalyado ni Sara, pwedeng isyuhan na ng international warrant ng ICC. Diba? Tapos yung mga kaalyado niya, mga senador, pwede na rin makasuhan. Oo, ito eh. Actually, magiging sakit ang daming kailangang suportahan ni Sara na pag pinabayaan niya yung mga yan, babaliktad yan sa kanya. Kailangan alalayan niya yung mga yan. Ang problema, kahit alalayan niya, malamang hindi handa ang mga yan na makulong. Maiiwan nila yung kanilang pamilya. Kahit alalayan niya yung mga yan, dahil non-bailable yung kaso, kulong kagad yan. Oo, kaya mahirap talaga tong sitwasyon na to. Akala nila ligtas na sila eh. Akala nila ligtas na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.